So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Okay. Takero, dyan si Pans TV. Nandiyan ba? Oh, shoutout sa Pans TV. Okay. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, actually, napipredict na po natin kung ano posibleng mangyari sa 2028 elections. Malaki po talaga yung magiging papel nito kung ano ang manggagawin ng ICC. Tandaan po natin na mayroon pang 2 senador ang posibleng magkaroon ng arrest warrant. Hindi ako may sabi niyan. Si Baby Cristina Conti may sabi niyan. Oh. So, tingnan niyo to Oh. Ito ay, hindi pala yan. Tapos na pa rin si Poki. Oh. So, ito. Sabi dito, no? Oh, kay Bato, medyo sure ako. Bakit medyo sure? Dapat sure na. Sabi dito, ICC Assistant to the Council ay Cristina Conti says Senator Bato de la Rosa and Bongo are 2 individuals who could possibly be the next investigation by the ICC in relation to the Duterte administration's war on drugs, including other possibilities cases against Bato de la Rosa, and sabi nila, possibly against Bongo. O, di ba? Galing po ito sa legal counsel ng ICC. O. Si Bato de la Rosa, medyo sure ako. Kasi talagang perpetrators, walang iba yan. Kung yung chief implementer of the war on drugs as admitted, managpukhang. Okay. So ngayon mga babayan, no, tandaan nyo, magkakaroon ito ng implication sa 2028 elections. Oo. So ito explain dito ni Cristina Conti dito. Tingnan nyo to. Ayan. Ito may video dito eh. Tingnan nyo. Ano yung magiging effect nito sa 2028? Hindi na. Effect sa 2028, because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman. Alam niyo mga kababayan, no? Ako, siguro 99.9% sigurado po akong tatakbo si Sara. Sigurado po ako. Alam niyo kung bakit? Alam naman po sila natin mga kababayan, no, na yung katarantaduhan po ng mga Duterte na exposed nung panahon nga po ni PBBM. So si Sara, ang kailangan gawin niya, linisin po lahat yan. Diba? Budulin na naman po ang sambayan ng Pilipino. Diba? Lahat po ng mga na-expose po ni PBBM, lilinisin po ni Sara yan. Mambubudol na naman yan. Kaya ako naniniwala po talaga ako, dahil po dyan, malaki po yung chance na talagang tatakbo si Sara bilang presidente. Of this gentleman arrested, and taking into consideration that 2 other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested. Taka lang, no? Takero, paano kung mapa-impeach? Ano ba? Tinan ninyo Ito. Tinan ninyo Pag-usapan natin yung impeachment, okay? Bago natin pagpatuloy ito, no? Okay. Kasi nung may impeachment trial po, nasa Senado po kami noon. Nandun kami noon. So, syempre, nakapag-usap ako doon sa mga magagaling sa batas, di ba? Nakausap natin yung mga yan, di ba? At saka nagbabasa naman po tayo. Okay. Ang point kasi dito, mga kababayan, ito, pag-aralan nyo lang, no? Sa tingin nyo ba, sa setup ba ng Kongreso ngayon, may magpa-file pa ba ng impeachment complaint kay Sara sa February 2026? Sa tingin nyo lang especially na wala na si Martin Romualdez. Parang mas lalong parang nagkaroon ng slim chance na magkaroon na naman po ng eagerness ang mga congressman natin na magpasa ng impeachment complaint ulit sa February kasi in the first place, wala na si Martin Romualdez. Di ba? Sige, sabihin na nga natin na mayroon pang congressman na mag-file ng impeachment sa February 2026. Ang tanong dito, makakakuha pa kaya sila ng 100 boto?
Di ba? Kasi yung pagkakaroon ng refiling ng impeachment trial or impeachment complaint kay Sara Duterte, malakas na ugong-ugong yan nung si Martin pa yung House Speaker. Ngayon, hindi na eh. Di ba? Sige. Okay. Ngayon, mga kababayan, ito pa. Ngayon, ang pag-asa na lang ngayon natin dito, yung pag-archive. Di ba? Yung pag-archive nung pag-archive ng impeachment complaint ni Sara. Actually, hindi na nga siya complaint eh. Case na pala. Impeachment case ni Sara. Ngayon po, ito po ay nasa desisyon na po ng Supreme Court. Ang tanong ngayon natin dito, kailan lalabas yun? Kailan lalabas yung desisyon ng Supreme Court para baliktarin nga po yung boto ng 12 ba? 12 o 11, no? 12 na Supreme Court justices na unconstitutional yung impeachment ni Sara. Di ba? Well, depende na lang kung makakabalik si Martin. No, kung makakabalik si Martin, sasabihin ko sa inyo, malaki ang tsansa na magkaroon ng filing ulit. Hindi, sa totoo lang. Kung si Martin Romualdez makakabalik bilang House Speaker, di ba? May tsansa na magkaroon ulit ng filing. But, tinan ninyo. Nung nawala pa si Martin Romualdez, yung mga magagaling po ng mga congressman natin, parang tumahimik na rin. Di ba? Sila Luistro. Wala na, di ba? Hindi nyo na mabalitaan si Luistro ngayon. Tahimik na lang. Di ba? Sila Adyong, sila Konghun. Wala na, di ba? Sila JJ Suarez. Wala na. Kaya, depende po sa political will. At tandaan din po natin mga kababayan, malapit na rin po yung eleksyon noon, 2026 na rin. 1 taon na lang filing na. So magkakampihan na yung mga yan. Sad to say, ganun po talaga yung politika sa Pilipinas. Magkakampi-kampihan na yung mga yan. So pag-asa na lang talaga natin dito, di ba? Makabalik si Martin Romualdez. Parang ayaw ata ng iba eh. Ayaw ata ng iba ata makabalik eh. Di ko alam kung ba't ayaw nila eh. Di ba? Ewan ko ba sa nila. So, continue natin to, no? Yan So, sabi dito. This whole case, including possible cases against Bato de la Rosa, and sabi nila, possibly against Bongo. Si Bato de la Rosa, medyo sure ako eh. Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokang, si Bato de la Rosa, with two senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte will be. Kasi it was floated. So, sa tingin nyo, sino ba magiging running mate ni Sara Duterte? Kung wala na nga si Bato at wala na nga po si Bongo. Kung sila nga po ay makukulong. Actually, marami pa. Oo. Pwede si Cheese. Pwedeng si Marcoleta. Pwedeng si Aimee. Di ba? Marami pa yan. No? Yun yung medyo logistical difference. But as to political impact, I will leave it as is. You have two popular, according to the ranking in the Senate elections this year, two popular figures connected with the Duterte administration out of the picture by 2028. That could impact probably the chances of Sara Duterte if she runs. Ma'am, balik lang ko. Tingnan nyo Alam nyo, si Robin pa pala, no? Pwede pa pala si Robin, no? Si Robin pa pala. Tingnan nyo nakita nyo kung gaano katrapo si Bongo. Di ba? Si Bongo ngayon, kung magsalita, paawa no? Na kung magsalita siya, ako po'y naniniwala na ako po'y walang kanalaman dyan. Pero siya magsalita
tayo pong lahat pagdasal po natin si Tatay Digong. Siya po ay matanda na at wala na po siyang kayang gawin, kundi hirap na nga po siya maglakad, mga kababayan. Puta ka namang bait-bait, no? Pero in the first place, mga kababayan, yung pangatayan po, hindi po mangyayari kung hindi po dahil sa kanya. Kasi tandaan po natin, no, nasa kanya po nanggaling yung perang pang-reward system. Huwag nyo nga kaming bullshitin dito, Bongo. Kung magsalita ka, para nakakaawa ka, trapon-trapo ka. Tingnan nyo, ha? Subukan nyo lang, kunwari, wala kayong magawa. Kunwari, masaya kayo. Di ba? Masaya kayo. Di ba? Kunwari, mayroon ka nililigawan, babae, ganda. Sinagot kayo. Ang ganda ng mood ninyo. Gusto nyo masira yung mood ninyo, punta kayo sa Facebook ni Bongo. Puro katrapuan makikita nyo doon. O kumakain ng fishball, kumakain ng kwek-kwek, namimigay ng pera sa mga vendor. Puta, ang tawag doon, trapo. Trapo doon, trapo tawag doon. Tayo, alam nyo, dyan ako nainis sa mga kababayan nating mga Pilipino Nadala po tayo sa ganung klaseng paandar ni Bongo sa trapo-trapo, di ba? Nag-number 1 pero yun naman pala, di ba sabi nga po ni Attorney Cristina Conti, kasama si Bongo sa posibleng mabigyan ng arrest warrant. Di ba? So ngayon, kamusta naman si Bato? Si Bato, mga kababayan, mukhang nagtago na. Si Bato, mga kababayan, mukhang baka wala na nga sa bansa. Ang sabi? Hindi mabait si Bongo. Matabi dila niya sa personal. Talaga? Trapo nga yan Tinan ninyo. May kwento si Trillanes dyan Kasi natanong ko kay Trillanes yan. Diba sabi ko kay Trillanes noon, Sentry? Bakit hindi ba tanong-tanong kay Bongo yung ibig sabihin ng CLTG? Kasi kung ako media ako, kasi pag media pwede ka magtanong, di ba? Kung ako media ako, ang una kong tanong talaga kay Bongo kapag mayroon siya press con, ano ang ibig sabihin ng CLTG? Di ba? Kasi alam niyo ba yung CLTG? Di ba ito yung kumpanya daw ng tatay niya na contractor na may partnership sa mga diskaya. So yun naman pala, kaya pala hindi pala matanong-tanong kay Bongo yan. Kapag si Bongo pala sumalang sa press con, bawal magtanong. Di ba? Bawal magtanong. Pupunta lang siya doon, magsasalita, bawal magtanong. So tingnan ninyo. Sabi ko pala, subukan ninyo. Tingnan ninyo kung magpa-press con si Bongo. Walang nagtatanong. Yun naman pala bawal magtanong kasi dapat siya lang pala magsasalita. Kaya naman pala, hindi pala masagot ko kaya pala hindi matanong sa kanya kung ano yung ibig sabihin ng CLTG. Kasi doon pala mga kababayan, bullshit na Sabihin ni Bongo na yung CLTG, sa tatay niya, pangalan pa lang Christopher Loris Tesorogo So yun nga, di ba? Yan, So ngayon, mga kababayan, bukod nga po dyan, ano ba talaga yung status? Siyempre may status yan Sabi dito, De La Rosa, ito, nabalita lang to 2 days ago De La Rosa warrant shown to Ombudsman was signed digital copy. So meron daw talaga. May arrest warrant daw talaga. Sabi ni ng magkapatid. Sabi to ni John Vic. The supposed International Criminal Court warrant for Senator Bato de la Rosa shown to Ombudsman Jesus Crispin Remulla was assigned digital copy according to his brother, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. So the Ombudsman earlier this November revealed that the ICC already issued a warrant to arrest de la Rosa and former Philippine National Police ex-President Rodrigo Duterte during administration bloody drug war. So sabi ni John Vic, from what I know, a digital copy was signed. So may pirma na pala. Was shown to the Ombudsman but it was not a verified digital copy. Di ba? So ngayon mga kababayan, nakakatawa kasi dito.
Kasi ito yung kinakatakot ni Bato eh. Sabi ni Bato, o nga, no, spoiler tong Rimulya Brothers eh, no? Totoo nga, spoiler nga masyado, no? Parang yung ano eh, alam mo nung panahon ni Digong, nung uliin si Digong, puta, nasa ospital ako nun eh. Sa ospital ako nun. Pabiyahe ako ng ospital nun. Nagla-livestream ako, di ba pabiyahe ako? Kasi ano eh, ongoing eh. Ongoing yung balita eh. Di ba ito, wala to eh, no? Talagang, andyan na pala, andyan na, wala na. Andyan na. Kaya Digong hindi, di ba? Merong ano eh, may gulat factor eh. O, sabi dito, ito yung malupit, ito yung kinakatakot ni Bato. Surrendering Bato to ICC also an option aside from longer extradition. Sabi ng DOJ. So sabi ng DOJ, meron dalawang option. Extradition o surrender. Sabi, surrender option din daw po yun. So mukhang arrestin po talaga si Bato. Oh. Yan no? We are looking at possibly months. Whereas kung surrender, very definitely shorter ang process. Sabi nga po yan ng DOJ. O, di ba? Kaya yan po natatakot si Bato kasi baka magamit na naman po sa kanya yung surrender. Si Torre, alam nyo, habang tumatagal po na hindi siya na-appoint, mas lalong lumalabo po na makakabalik siya. Hindi, real talk lang talaga. Kasi kung gustong pa-appoint ni PBBM yan, in-appoint na dapat dati pa yan. No? Ngayon, kasi matatapos na ata yung niya eh, yung pagiging, yung tawag nito, yung serbisyo niya next year ata, kung di ko nagkakamali. No? So, tingnan natin. Pero, sabi nga po ni General Torre, kung kailangan daw ang tulong niya para arestuin si Bato, tutulong daw po siya. Oo. Pero, by the way, mga kababayan, so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Cristina Conti, na, ito na nga, kasunod na nga po na arestuin daw si Bato, medyo sure na raw po siya, at saka si Bongo. So, dapat di na paabutin to ng 2028, sa totoo lang. Kaya yun. Oo nga, may sunog nga daw sa Senado ngayon eh. May sunog nga daw eh. So yun mga kababayan, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na po ng video po na to.